October 3, 2017, Martes, noong hinatid ko si Madiroma kay Fernan upang iparibor dahil kumakain na ito ng langis kaya mausok. Noon nagsimulang humina ang baga ko kaya medyo sinisipon at namamalat ang boses ko. Mabuti na lang na i-record ko na ang script ng part 1 ng episode 22 ng Tibef. Sa kasalukuyan, ginagawa ko pa lang ang script ng part 2. Kinabukasan, Miyerkules, walang Broadcasters Forum, ang liga ng mga broadcaster sa Pilipinas. Sa templo, itinuloy ko ang paggawa ng script at pag-i-edit ng mga kuha ko sa Pasko ng Kapanganakan 2017. Ang magkapatid na Joey, JD, at Josil Antiquera ay bagong miyembro ng Iglesia Tindig Katao. Dati silang nakatira sa compound sa Ribera Extension, Rockville Subdivision, San Bartolome, Quezon City, na dinimolish noong April 21, 2017 sa pamamagitan ng Administrative Order ng Quezon City kahit walang relokasyon. Natalakay ko ng pahapyaw sa 17 episode 4 ng Tibef ang nangyaring demolition kasi pinapunta ng pulis na humablot ng kamera ni JD ang may-ari ng kamera at sa kanya daw kukunin. Ako ang may-ari ng kamera. Kaya ako nakarating sa lugar at nakausap ko si Noel Orpiada, head ng demolition team Copris. Padlock ang sabi, kaya wala kayo dapat sa ngayon, saan nyo rin, pakilala mo rin ako dun sa pulis na kumuha ng camera mo ha, kung makikita natin sa labas ha. Papasalamat ako sa kayo, dahil sa kanya, hindi ako makakarating. Napalabas sila ng tuluyan ng mga gwardya ng Durawood Corporation na may-ari di umano ng naturang compound buwan ng July. At mula noon, ito na ang kanilang naging kaawa-awang kalagayan sa bangketa sa Ribera Extension hanggang September 2017. Ang July, August, September ay maulan sa Quezon City kahit walang bagyo. Ang mismong may-ari ng Rockville Subdivision ang nagtaning sa pagtira nila sa bangketa. At October 1 ang naitakda ng pamilya Antiquera sa paglipat sa kinuha nilang maliit na paupuhan sa halagang 2,500. Kaya pala noong Pasko 2017, umalis ng 6:30 ng umaga sa templo ang tatlong magkakapatid at pinsan nitong si Leonard. Dahil sa bagong lipat sila sa lugar, bandang papasok ng Holy Cross, hindi pa nila kabisado ang ugali ng mga kapitbahay nila kaya naninimbang pa sila. Si JD Antiquera ay gumaganap na rin siya ng gawain ng pagpapausok sa salubong ng First Friday. Noong October 5, Huwebes, humabol siya sa oras na alas 11:40 ng hating gabi, dumating siya sa templo at sabay kaming dalawa na nagpausok. Wala si Kanin Pan o IC ng templo, nasa Parañaque at di nakarating sa pagpapausok na iyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, naipakita ko kay JD ang tamang pagpapausok na itinuro at ipinakita din sa akin ni Chairman Rudy L. sa gamutan sa Maligaya kasama sina Jimmy Ang at Bernard taong 1994. Nang mga panahon na iyon ay sinisimulan na niya akong tutukan dahil sa katuruan. Sabado, October 7, di muna ako pumunta sa Las Piñas kasi matigas at masikip. Ano ang ibig kong sabihin? Una, nakakonfine pa si Madiroma kay Fernan. Wala pa ang partner ko sa paglalagalag. Mahal kung mamamasahe ako at matagal ang biyahe kung mag-commute. Pangalawa, dahil medyo malat pa ang boses ko, hindi ko pa tapos ang recording ng script ng part 2 ng episode 22. At pangatlo, pinagbasihan ko rin ang text message ni JD na pwede naman po siguro ma'am sa ibang araw na lang i-upload pag di kaya. Kaya alas 3 ng hapon, pumunta na lang ako sa Kiko SM Save More at doon ako bumili ng honeybee at dalawang kailangan ko sa templo.
Sa labas, nag-antay ako na nagrarasyon ng ampalaya sa palengke dahil mas mura. Kaso wala, kaya sa gulayan na lang ako bumili ng isang bundle at 70 pesos din ang presyo, kaso maliliit ang dahon. Bumili na rin ako ng kalahating kilo ng kalamansi, 15 pesos. Sa palengke, nakita ko si Tita Duying at pinsang si Joan at anak nito pasakay na sa jeep. Sa kanila talaga ang susunod na destinasyon ko dahil doon ako manghihingi ng Damong Maria. Sumabay na ako sa kanila at sa Caloocan City Hall North kami bumaba. Malapit lang kung tutuusin at pwedeng lakarin. Dahil may dala akong mga pito na sobra noong Pasko, namigay ako doon sa mga bata na anak ng mga pinsan ko. Makulimlim ang panahon, kaya kahit alas 5 pa lang ay medyo madilim na. Naglakad na lang ako dahil may kulang pang isang sangkap sa gagawin ko. Mula City Hall sa di kalayuan nito, sa gilid lang ng kalsada, doon ako nakakita ng oregano. Nagpaalam ako sa katabing tindahan ng may-ari. Chris ang pangalan niya. Pumayag siya at pumitas na lang daw ako ng kailangan ko. Nakita niya ang dala kong Damong Maria nang hingi siya ng pantanim. Ang sagot ko, babalik ako at dadalhan ko kayo ng pantanim at saka ko inabot ang 5 pito bilang pasasalamat. At kahit papadilim na, nilakad ko na rin ang pabalik sa templo. Sa Brickstone Subdivision na ako dumaan. Tinext ko si JD na ayain ng 2 kapatid niya sa templo na din matulog ngayong Sabado ng gabi. Kaso ayaw daw nila. Kaya si JD na lang ang nagtuloy. Kukunin niya kasi ang pinausukang gamit na nasa templo. At kinabukasan Linggo, maaga sila nila Kamulong at Kaalan nagagawa sa paglalagay ng Vulcasil sa bubong ng templo. Alas 10 ng gabi na nang dumating si JD. Binatnan niya akong naghihimay ng maliliit na dahon ng ampalaya. October 8, 2017, second Sunday. Hindi dumating si Kamulong at Kaalan dahil may kausap na magpapatrabaho sa kanila. Si Ma'am Estrella Cabida naman, ang kamag-anak ng mister niya galing sa Australia, ay dumating kaya may reunion silang pamilya Cabida. Si Kanin Fagamusa, may dinaramdam pala sa katawan at nahihilo pa, nasa Parañaque pa din. Ang ibig sabihin, 2 lang kami ni JD na magtutulong sa pag-aaral ng Tindig Kabataan. Pagkatapos namin gumanap ng panalangin, si JD ang inutusan kong bumili ng tinapay sa bakery sa Pag-asa na almusal namin at pangmeryenda ng mga aunt. Habang nagpiprito ako ng palaman sa tinapay, pumasok si Lovely Joy, LJ, at tinanong ako kung pwede siyang gumawa ng script ng Sing 2. Wala nang marshmallow kasi 3 na lang yon, ang sabi ko. Okay lang po, Mami, kahit wala, ang sagot niya. Natuwa na naman ako sa sinabi niya. Kaya pumayag na ako. Pagdating ni JD, nag-almusal na kami. Pagkatapos kumain, itinuloy ko ang paghihimay ng Damong Maria. Kailangan isa-isahin ang dahon. Habang naghihimay, nagkwento ako ng nangyari ng October 2 Lunes. Nagliligpit na noon si Kanin Fan ng mga ginamit sa Pasko. Itatago sa kwarto niya bago siya pumunta sa Parañaque. Kumatok si Isaya. Pinagbuksan ko, pinapasok at kinausap ko dahil siya ang pasaway sa laro ng kabataan noong Pasko. Nang napunto ang usapan kay Daddy na nag-abroad noong September 7 na birthday nila, nagkwento na siya na panaginipan ko, Mami, si Daddy. Gampanan mo ang pagiging Vice President mo, ang bilin ni Daddy. Napansin ni JD na panay ang tingin ko sa orasan at ipinaliwanag ko sa kanya na iyan ang itinuturo ko sa mga bata. Orasan ang magsasabi kung ano ang susunod mong gagawin, na ang tukoy, ikaw mismo ang magpupulis sa sarili mo, hindi ang ibang tao. Alas 10 ng umaga na, kaya naligo na ako. Siya na ang tumapos ng paghihimay sa oregano at kinunan niya ng pictures ang mga hinimay na 3 sangkap at saka siya naligo. Alas 12:30 nang kumain kami ng tanghalian. 1:00 ng hapon, isinalang ko ang videong Kwaresma dahil yun ang paksa sa pag-aaral ng Tindig Kabataan. Sasagutin na namin ang Kambatalino exam noong September 30. Sa pagpapaliwanag ko, hiniling ng mga anak ng Tindig na ulitin ang test. Pinayagan ko sila ang bagong test paper nila na may sagot at ang script ng Kwaresma ay pinauwi ko sa mga aunt upang isama sa slide folder ng artikulo ng pananampalataya na una ko nang ibinigay sa kanila. Ang 3 bagong mag-aaral na sina Elaine, Marlon, Realyn na kumuha din ng exam ay binigyan ko ng slide folder na green na may lamang pagpapakilala ng TBEF at artikulo ng pananampalataya. Ibibigay nila iyon sa kani-kanilang magulang
bilang pagpapakilala ng aming samahan. Pinabasa ko na ang script ng Sing 2, ang apat na sina Jomar, Isaya, Kathleen at ang humabol na si LJ. Ang tatlong marshmallow ay binigay ko sa tatlo. Wala si LJ. At binigyan ko na ng pagkilala ang top 5 ng Kambatalino 2017 na sina Top 1, Kathleen S. Gulis, 100 pesos. Top 2, Maylin E. Aligno, 75 pesos. Top 3, Catherine Aisolanya, 50 pesos. Top 4, Hanaton P. Lausin, 50 pesos. At top 5, Rosemary E. Aligno, 50 pesos. Ang lahat ng cash prizes ay galing pa din kay Ma'am Estrella P. Cabida. At ang natirang 11 balot-balot na candy na para sa palaro noong Pasko ay ginawa kong attendance gift sa mga nag-aral. Kaso kulang ng isa para kay Realin dahil siya yung huli sa listahan. Ang ginawa ni Mami, inilabas ang Toblerone, sigawan ang mga aunt. 7 katlap ang ibinigay ko kay Realin. 3 kay LJ at tig-isa kami ni JD. Ang ginawa ni Realin sa Toblerone niya, nag-share siya sa gustong tumikim. Sarap na sarap ang lahat ng mga aunt habang ninunguya ang imported na Toblerone na pasalubong ni kumpare. Nangusap muli sa akin ang kalikasan sa pagtatapos na iyon na pag-aaral ng mga aunt. Ang magkakapatid na Gulis ang tinawag ko upang mamuno sa panalangin bilang pagsasara sa pag-aaral ng araw na iyon ng tindig kabataan. Si Realin ang bumili ng yelo at juice sa tindahan. Pagkatapos magmerienda, pinauwi ko na ang mga aunt. Hinarap na namin ni JD ang mga halamang gamot na pampalakas ng baga na inilabas ko sa episode 16 ng Tibet. Siya ang cameraman at ako ang demonstrator. Dahil himay na ang 3 klase ng dahon, ampalaya, damong Maria at oregano, hinugasan ko muna sa tubig na may asin ang ampalaya dahil ito ang galing sa palengke. Kinakitaan ko ng uod at binanlawang ko din ng tubig para maalis ang alat. Isinunod ko ang damong Maria, huli ang oregano. Gamit ang heater, nagpainit ako sa pitchel ng tubig. Dumating si Ka Alvin. Ibinabad ko ang 3 dahon sa mainit na tubig ng 1 hanggang 2 minuto para maluto ng bahagya upang makatas pag dinikdik. Ito ang lumabas na katas ng damong Maria, ampalaya at oregano. Halos magkakasing dami. Pinaghalo ang 3 katas ng dahon. Isinama ang pang-4 na sangkap, 1/4 kilo na katas ng kalamansi upang maging maasim. Saka tinimplahan ng pang-5 sangkap ang honeybee upang makontra ang asim at maging manamis-namis. Hinalo kong mabuti. Mabuti na lang, dumating din si Kamulong at nakahabol. Dahil 4 kaming present ng second Sunday na iyon, hinati ko sa 4 ang tinimplang halamang gamot na pampalakas ng baga. Ito ang bigay ng kalikasan, natural, hindi synthetic at walang overdose. At 4 kaming iinom na tumatama pa rin sa North, East, West, South na haligi o suhay ng mundo. Ka Alvin, Ka JD, Ka Mayet at Ka Mulong. Sa ganang katuruan ng iglesia ni Imam Imiza at Rabay Jesus, tindig katao Inc. Noong likhain namin ang mundo niyong ginagalawan, lahat ng kailangan niyong mga tao ay naririyan na. Hanapin at piliin niyo lang dahil 2 klase yan, isang nakakasama at isang nakakabuti. Sa madaling salita, isang lason at isang gamot.